Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by MP Miko Pugay. Ipinost niya ang pagmumura ng bago lang pinaslang na pro BBM vlogger si Mima Alicia or si Alicia, kalimutan ko yung apelyido niya, yung tunay niyang pangalan. Bago lang napaslang nung kahapon nata. Ito, malulutong na pagmumura ang binibitawan niya kay VP Sara. Pakinggan natin na. Tangina mo, Sara! Tangina mo, Sara! Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangina! May basketballista ka daw? May kamay ka pa? Tangina. So, tangina mo! Tangina mo! Tangina mo, Sara! Ito yung Mima Alicia o Alicia, no. Dito. Yung isang babae katabi niya, iba naman 'yon. So, marami ang nabigla sa kanyang pagkamatay. Okay. Tangina mo, Sara! Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangina! May basketballista ka daw? May kamay ka pa? So, tangina mo! Tangina mo! Tangina mo, Sara! So, masakit ito dahil biglaan eh. Nadamay pa yung live-in partner niya. Mga armadong lalaki, inambus ba o pagbaba daw nila sa sakyanan, papasok sa inaabangang bahay, yun, binirahan. Dead on the spot. So ano yung sinasabi ng karamihan? Baka daw kagagawan ito ng mga hitman ng mga Duterte nang dahil dito kasi talagang minumura niya ng todo ang mga Duterte. Tapos todo suporta, todo hanga, todo papuri naman siya, sa ginagawa ng Marcos Jr. administrasyon. So, iniimbestigahan pa ng pulisya ang nangyari, hindi ko alam. Nakakalungkot din. Kaya lang, ang kasabihan kasi, kung ano ang iyong itinanim, yan din ang aanihin. So, malungkot. May pamilya din siya. Biglaan. Ganyan na lang. Naisabay pa ito ngayon, yung announcement ng kapulisan na mas tahimik daw ang bansa natin ngayon kumpara noon, panahon ni PRRD. Naisabay pa ito sa pagkamatay, sunod-sunod na pagkamatay ng mga motor taxi riders. Isa sa Caloocan, isa sa Cavite, plus ito na naman. Kakasunod. So, nakakalungkot. Ang mga tao wala nang takot sa Diyos. Ang buhay po ng tao, Diyos lang ang may karapatang kumuha. Kaya kung pagtangkaan mo ang buhay ng isang tao, yun na yun, yung murder, pangilang commandments ba yun? Excuse me, thou shall not kill or thou shall not murder. Wala nang takot ang mga kriminal ngayon na gumawa ng krimen dahil alam naman nila na ang gobyerno is masyadong mabait dahil ang gobyernong ito bloodless, ayaw niya ng madugong kampanya laban sa mga adictos, criminalis, benedictos. Kaya nakakalungkot na ang nangyayari ngayon. So, dati, nagmumura, o ngayon, kwento na lang siya. Magbasa tayo sa mga comments, ha. Grabing pagmumura niya, eh. Deserve, yun. Deserve. Pakisunod nung isa. Siguro yung isa ngayon, natatakot na rin. Kasi dalawa silang never wish sa isang tao kung wala namang masamang ginawa sa iyo. God is never fail to protect. Tawa now, pay patay later. Next naman yung kasama. Ayun, naging kwento ka na lang. Isusunod na daw yung katabi niya. So, mix ang reaction ngayon. Yung mga kapwa niya pro-BBM vlogger nananawagan ng hustisya. Yes, ako rin. Nananawagan din ako ng hustisya. Ang hindi lang maganda yung paratang na mga death squad daw ng Duterte ang may kagagawan. I totally disagree. Kasi ang mga Duterte
survival ang mood nila ngayon. Paano sila maka-survive hanggang 2028? Wala na silang kakayahang gumawa ng ganyan. At saka ang mga Duterte, sport yan. Pwede mo silang batikusin ng araw-araw. Okay lang sa kanila yan. Hindi katulad nitong itong administrasyon ngayon, na pag nagsasalita ka laban sa may kalalagyan ka. So, I don't know kung anong motibo. Wala kasi nga, kung yung salita mo, bunganga mo, may mga ginagawa kang hindi maganda, aanihin mo rin, hindi rin maganda. Kaya, importante po yung ating ginagawa araw-araw. Magtanim tayo ng mabuti, mag-ani rin tayo ng kabutihan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Maharlika News. Inilarawan ng House Prosecution Panel bilang fireworks na pasabog ang inaasahang pagtistigo ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni VP Sara sa Martes, Hulyo 21. Ayon sa House Prosecution, kukumplituhin ni Matibag ang mga naunang testimonya ni na NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Jeremy Loto kaugnay ng investigasyon sa manay pagbabanta laban kay VP Sara Duterte at iba pang usaping tinatalakay sa paglilitis. Matatandaan ang ilang ulit na sinabi ni Lotok sa kanyang testimonya na si Matibag ang may kakayahang sumagot sa ilang mahahalagang tanong hinggil sa investigasyon ng NBI. Nauna na rin sinabi ni Matibag sa pagdinig sa House Committee on Justice na mayroon ng lead ang NBI sa pagkakakilanlan ng umano'y kinausap na assassin o hitman na iniugnay sa kaso. Gayunman, tumanggi ang House Prosecution na kumpirmahin kung ito nga ang tinutukoy nilang fireworks na pasabog na inaasahang ilalahad sa pagdinig. Wow naman dyan! Wala pa! Pasabog! Kung bomba pa, yung mga ordnance o bomba na hinuhulog ng ating mga eroplano, panahon ng gera, depende yan. May pinakamaliit ata 250 pounds mga bomba. May 250, 500, 750, 1,000 pounds, ang malaki na yun. So, yung mga bomba na yun, talagang sasabog na. Nalala ko nung gera ng year 2000. Year 2000, panahon ni President Erap. Nagkagera sa Mindanao. Nasa Iligan City kami, yung nearby town na Balui, Lanao del Norte, hinulugan ng 500 pounds bomb. Talagang umuyog, naglinog, gumano ng lupa. Malayo na, Iligan to Balui is air distance siguro, nasa 15 kilometers. Ano ba yun? Malayo na. Ganon kalakas ang 1,000, I think 500 pounds na bomba yung hinulog. Ang mga MILF, hindi natamaan ng bomba. Kailang sa lakas ng impact, nahilo daw sila, na natuliro, hindi makarinig, nagtakbuhan, although hindi natamaan ng bomba. Yung crater na, ang laki yung crater. Sa isang kampo ng MILF, binagsakan ang bomba rin, 250 pounds na bomb. Yung crater parang pwedeng may pasok ang 4 na kalabaw sa isang crater ng 250 pounds bomb. Yun ang mga pasabog. So, I don't know, anong pasabog? Baka kuitis. Alam niyo naman, fireworks, fireworks, kuitis. So, tingnan natin kung maalala ko nga nung Committee on Justice na proceedings, nabanggit na, may lead na kami. Iniimbestigahan na namin ang hitman na yan. Tinatarget na namin. Nung tinanong ni Attorney Binluan, itong Attorney Lotok, yung NBI Regional Director, do you have personal knowledge on the hitman contracted by the Vice President? Ayaw niyang sagutin. Dami niyang paikot-ikot na sagot. Ayaw niyang
direct na sagutin yung tanong hanggang dinirect siya ng presiding officer. Mr. Witness, answer the question direct. Do you have personal knowledge that the Vice President contracted a hitman? Oh, napilitan sumagot si Lutok. Anong sabi niya? Wala po akong personal knowledge tungkol dyan. Kaya lang, naniniwala kami. Ito na yung pinaka-worst na statement na narinig ko sa NBI. Wala akong personal knowledge na si VP Sara nang nangontrata ng hitman or assassin. Kaya lang, naniniwala kami na nangontrata siya. Oh, sige nga. Ano kayang pasabog ni Director Matibag? Pwede ba niyang sabihin na, we have found the hitman. Hitman, ito. Si ganito. Yan. Kung ganon, ang sasabihin niya, ay talagang pasabog. Meron silang ma-identify. That's the biggest evidence. Kung wala, ay sorry na lang, quitis lang ang pasabog ni Director Matibag. Oh. Rason niya na i-reschedule daw ang kanyang pagtayo as witness stand, sa witness stand kasi pupunta daw sa Bangkok, Thailand for a conference ng mga NBI directors. Inimbita daw siya ng US. Ngayon, hindi na dalang daw pupunta. Magpunta na lang daw sa ano. So, good luck. The best, the most controversial, the most efficient, the most NBI director sa kasaysayan ng ating bansa, Director Matibag. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Excuse me ha. Sabi lang niya dito, congratulations. Bakit? Sinong kino-congratulate? Isinare ni Sas Sasot ang post ng UAA Times. The UAA Times. Parang United Arab Emirates siguro ito. Sabi dito, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has borrowed, umutang, record of 9.7 trillion in his first 4 years in office, making him the country's biggest borrower in the past 40 years, according to the Ibon Foundation. The report has renewed debate over rising public debt, corruption, and the country's long-term economic policies. Yan. Yan ang bagong record ng Pangulo. Siya po ang nakapagtala ng pinakamalaking utang in the last 40 years. Ibon Foundation, ano ito? Isang NGO na ang concern is yung kalagayan, welfare ng mga Pilipino. Kaya, kini-question nila ang mga economic policies o yung mga ginagawa ng gobyerno na si tingin nila hindi nakakatulong sa sambayanang Pilipino. So, tingnan natin ang reaksyon. 6,500 ang nag-react. 3,800 ang tumatawa, 1,300 ang nag-like. 925 lang ang ano ito? Baliktad. 3,800 ang tumatawa, 1,300 ang galit. 925 lang ang nag-like. Comments? Big achievement of the syndicate. Wow, congratulations, King of Crooks. Box office hit. Legacy, Anti-Claire, pasok. Achievement na naman. Legacy, not legacy. Logi, from the word na lugi. Partida, wala pang big ticket project siya na tawak to the max. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong. Ang binana ni Tatay Digong na utang from Aquino administration is nasa 6 trillion. Nung umalis siya sa pwesto after 6 years, naging 12 trillion ang utang natin. Kailang, yung 6 years na panunungkulan ni Tatay Digong, nilabanan niya ang pandemic. 2 taon yun, yung pandemic. Nilabanan niya ang Marawi Siege. Malaking challenge sa soberanya, kapayapaan ng bansa, yung Marawi Siege. Tapos, nagkaroon siya ng deal. So, totoong ng utang, kailang, ako, kitang-kita ko saan napunta yung utang. Kasi nga, may farm kami sa
bulubunduking parte ng Bukidnon sa may Mount Kitanglad. Magandang lugar, kaya lang malayo, sira-sira ang kalsada. Year 2000, 2000 ko pa nabili yung farm. Ang hirap pumunta doon. Pag upo, Tatay Digong, mga siguro 2017 o 2018. Yan, inayos ng kalsada. Ngayon, simentado. Anytime of the day, of the night, makapunta kami doon dahil ginawa ang mga tulay, kalsada, ang bilis magpunta doon. Yun ang yung nararamdaman na inutang. Kasi ang pangungutang, hindi naman yan masama. Karamihan ngayon sa mga mayayamang mga negosyante, mga milyonaryo, bilyonaryo, nangutang ang mayan. Kailan yung inutang nila na palago, na patubo nila. Kaya basically, ang pangungutang hindi sana masama. Ang problema, ito, 4 years pa lang, 9.7 trillion ang nautang na niya. So, by the end of this year, ang estimate is aabot na ng 19 trillion ang utang natin. Kasi sa ngayon, nasa 18.5 trillion pesos na ang utang natin. So, palakpak naman dyan. So, Auntie Claire, pasok. Malaking achievement. Sige, utang pa more. Ano ba yung nabasa ko, by the end of 2028, magiging, daw yan magiging 24, estimate, 24 trillion pesos ang ating utang. Kaya, as of now, mayroong nagkwenta, ang utang ng bawat Pilipino sa ngayon, umaabot na ng 170,000 pesos per Pilipino, kahit bagong panganak. Sa aking big family, 2 kaming mag-asawa, plus 3 anak, plus 4 na apo. So, ilan yon? 9 kami. So, 170,000 each. So, ang utang namin, nasa 1.5 million pesos. Kayo rin, may utang din kayo. Babayaran natin yan sa matagal na panahon. Itong gobyerno natin ngayon, wala silang pakialam dahil ang magbabayad, taong bayan naman. So, congratulations once again sa Marcos Jr. Administration sa napakalaking achievement nilang ito. The biggest mangungutang sa kasaysayan ng bansa.